Magandang umaga sa lahat. Mangagsipo kayo. Si Kristo, ang dakong banal. Ang kanyang halimbawa, ang lahat ng aking tinuro na ako yung magkatawang laman sa gitna ng mga Hudyo. Siyang dakong banal. Sa iyong panunularan at aking winirika sa bawat isa sa inyo. Sa dakong kabanal-banala dito sa lupa, dapat niyong pag-aralan lahat ng aking itinuro, lahat ng bagay siyang aking winirika. Pag-aralan ninyo. Ang ayaw mag-aral, ang ayaw magsaliksi tungkol sa aking kabanalan, walang kaligtasan. Naparito ang aking espiritu upang turuan lahat ng tatanggap sa akin, sapagkat marami ang siyang tatanggihin sa aking pangalan sa Espiritu. Ang sadyang anak lamang ng Diyos, ang siyang nakasulat sa aklat ng buhay, siyang makakakilala sa tunay na Diyos, ang simula at ang wakas. Ako'y Espiritu, walang buto, walang laman. Ako'y narito sa bagong pangalang Iskapos. Kayo ngayon, siyang gagampang Kristo. Ang Kristo, mayroong karunungan, di pang karunungan, sapagkat ito'y buhay sa isang banal. Diyos dato at ang katawang laman hain sa lahat ng makasalanan, hain sa handang tumanggap, at hain sa naghahanap ng karunungan ng isang Diyos. Lahat ay kailangan lumapit kay Kristo Jesus upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa puso't isipan at ang lahat ng bagay na dito sa lupa. Hinahayag at aking hinahayag. Lahat ay sadyang mayayanig. Lahat ng narito sa lupa, nayayanig. At kayang yanagin ko. Anong nga ba? Bagay na siyang nayayanig dito sa lupa. Anong bagay naman ang nasa langit? Walang pagkayanig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na sadyang nayayanig din sa lupa, lahat ng inyong isip na sularan, lahat ng bagabang sa inyong puso, lahat ng mga sularan nito, siyang nayayanig sa inyong kinatatakutan, sa inyong inaayawan, sa inyong nais na sadyang ngayon. Ang magtatagumpay, ang langit, kaloob sa bawat taong sumunod at mayroong pagkatakot sa kanyang Diyos. Ang bagay na sadyang nayayanig
papalitan ng hindi nayayagin. Sapagkat sa piling ko, wala nang takwa, walang pangamba, sapagkat ang katawang panglangit, wala nang uhaw, wala nang gutom, wala nang takwa. Hanggat kayo'y narito sa lupa, kayo'y napapagod, lahat ay sadyang nagugot. Hinahanap niyo ang kapayapaan. Narito ang aking espiritu. Lahat kayo'y aking inaanyaya. Pumasok kayo sa dakong banal. Kapag kayo'y narito na sa dakong banal, halika sa dakong kabanal-banalan. Naroon si Kristo. Masdan mo ang kanyang mukha. Masdan mo ang buong anyo ni Kristo. Siya mong panularan. Siya mong sasambahin. Siya mong tatanggapin. Ang sino man sa inyong tumanggi sa pangalan ni Kristo, sadyang ka, maraming tataliko at hindi tatanggap sa pangalan ito. Sapagkat inaanin kangalan lamang at walang katotohanan. Siyang aking pinahayag sa Espiritu sa buong katotohanan. Sapagkat yung meron lamang pandinig, kung siyang tatang sadyang makakakilala sa akin. Yun lamang pinahayag ka ng aking bagong pangalan ang siyang makadarama itong aking espiritu. Nakikilala niya ang aking espiritu. Tunay ngang espiritu ang sa inyo'y nagsasalisa mula nang ako'y magwika sa pamamagitan ng aking mga kinakasangkap. Binasa ko sa inyo ang banal na salita. Bawat salita ay espiritu. Bawat sinaysay sa inyong banal ay espiritu. Bawat nagbukas ng inyong isip at damdamin, espiritu banal. Yan ang aking salita. Sapagkat ang Diyos walang kadiliman. Wala akong pinahayag sa inyong kadiliman. Lahat ay sadyang liwanag. Upang mag-ilaw ang iyong isipan. Nagsalita ko sa pamagitan ng Espiritu. Ginamit ko ay kasangkap. Tulad ninyo, tinawag ko mula sa kadiliman. Lahat ay sadyang makasalanan. Lahat ay sadyang hindi ako nakikilala. Nang ako'y magwika, sinaysay ko si Kristo. Sinaysay ko kung ano ang simula. At ako'y sa inyo'y nagsasaysay wakas ng panahon. Ano nga ba ang sadyang wawakasan ko sa huling panahon? Ang maruming isipan,
ang maruming damdamin, ang inyong pananampalataya na dati, mapalitan ng buhay ni Kristo. Aking mapalitan sa pamamagitan ng daan ni Kristo. Naroon ang buong katotohanan sa inyong pagsamba at ako lamang ang inyong susundin. At narito, ang dakong kabanal-banalan, ang aking batas kalinis, kapag ibigay niyang nasunod, sinunod. Galing sa pusong malinis. Ang pitong Espiritu ng Diyos, kung ito'y nasa buong iyong pagkatao, buong pag-isip, buong damdamin, madali kayong makapasok sa dakong kabanal-banalan. Yan ay si Kristo kung inyong mapapanulat. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, mag-aral kayo. Magsaliksik kayo. Na habang kayo'y nagsasaliksik, sabayan nyo ng pagbaba. Pagkaibigin ninyo, ang kayo'y maging marunong. Karunong ng Diyos. Hangarin ang bawat isa sa inyo. Ang karunungan ng Diyos, uulitin ko sa bawat isa sa inyo. Kung ito'y narito sa inyong isipan. Siyang sa inyo ibuo. Mamamatay ang inyong katawan lang. Kapag narito sa inyong isipan ang karunungan ng Diyos, siyang babangon sa inyo mula sa pagkalibig. Bubuhayin kayo ng aking salita. Kaya aking sinasabi, panahon na upang kayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Langit ang aking nilikha. Ito ang inyong isip. At napakapalad ng tao kapag siya'y nakapag-ipon na ng kayamanan sa langit. Sinasabayan mo ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Na habang kayo gumagawa ng mabuti sa inyong kapwa-tao, sinasabayan mo ito ng mabuti mas. Malalakas lang akong ibig. Asal bilang anak ng Diyos. Asal na mayroong karunungan ng Diyos. Asal sa lahat ng pagkilos, ng lahat na itinuturo ng iyong pagkilos. Kabanalan. Kahit hindi magsalita sa bagong pangalan, Iskapos, ang inyong asal, ang siyang mabahiyag kung sino ang inyong tinanggap. Sa pamagitan ng asal, kitang-kita kung sino ang nasa dakong pangalan. Kitang-kita kung sino na bumasok at lumabas. Siya'y nasa dakong kabanal-banal. Yan ang buhay ni Kristo na kailanman
Hindi nagkasala. Sa isip, sa damdamin, sa salita at gawa. Ang salita ng Diyos. Siya niyang nilakaran. Siya yung lalakaran sa huling panahon. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa atin, ang arinig. Ang aking simbol. Maging simbol ng aking mga anak sa huling panahon. At narito ang huling panahon. Sino sa inyo naghahangad ng buhay na walang hanggan? Makakantan lamang ang buhay na walang hanggan. Kung hinahangad ninyo at inyong hangad, mapunlaran ninyo ang Kristong totoo sa inyong na kayo'y manatiling bago sa pagiging mamo. Taglay ninyo ang aking salita. Taglay ninyo sa buong inyong pagkatao hanggang sa inyong pagkamatay sa katawang lamang ito. Taglay ninyo ang aking salita, sapagkat itong aking salita ay sadyang makapangyari. Muli, magandang umaga. Lahat na sadyang nagsusul, magsuling muna kayo. Alamin ninyo kung sino si Kristo Jesus. Kung sino akong dumating bilang buko sa bagong pangalang Iskopos. Alalahanin ninyo, magaling tumanggap sa inyong pagtanggap. Susubukan ko kayo sa pagsubok ko sa inyo. Maraming bibigyan. Kaya't mangyayari ang aking lugar. Ito'y sadyang nakasulat. Maraming tatawagan, ngunit kaunti lamang ang siyang maliligtas. Kaya tiyakinin mo sa inyong sarili, nasasaktan na. At ako nasaktan. Marami akong pinagkalooban ng pangalan. Maraming lumapit sa akin, binigyan ko ng bagong pangalan. Nasaan sila? O nasaan nga sila? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-aral muna kayo upang maitatak ko sa inyo ang pangalan sa aklat ng akal.
Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Ako si Maria, ang naging ina ni Kristo sa aming anak. Pinabot ko sa inyo 144,000 ang siyang tatatakan sa mga hindi. Sa banaking pakiusap, sikapin ninyo kayo'y mapabilang at kayo'y tawaging anak ng Diyos. Sikapin ninyo ang bagong pangalang iskap ko sa ating Ama. Huwag itong mapintasan. Huwag tumisa nang minsan kayo'y nakalilib at kayo'y nakagagawa ng kasalanan. Bahagi ito ng panlalait sa Espiritu. Gayon, ang kanyang nilikha. Sa panahon ito, pagbabako, kapantay ninyo kami at kayo'y ipinantay sa amin. Kaya, ang aming hinihiling sa tunay na tumanggap sa bagong pangalan, maghayag kayo na habang kayo'y nag-ahayag, tulad ng kanyang winika, kasabay ang inyong pagbabago. Nais namin kayo'y magtagumpay. Kung paano kaming nagtiis, naghirap, ipinakita namin sa ating Diyos na kailanman hindi kayo magagapit. Ano mang uri ng mga pagsubok, labanan niyo ito. Magtiyaga kayo. Pagtiisan niyo ang lahat na siyang dumarating sa inyong buhay. Magaang o mabigat na mga pagsubok, huwag kayong magkamali. Manatili kayo maging mainit. Manatili kayong mainit. Siyang bilhin ko sa inyo. Tulad namin na nauna sa inyo. Kailanman hindi kami nagpakita ng panlalamig na habang kami inuusik, pinagtatawagan. Sinisikap namin, buwag mawala sa aming puso ang init siyang pagtanggap namin sa Diyos. Yan ang aming tagapagligtas. Si Jesus, ang tinawag na Kristo. At ngayon sa inyong panahon, kayong langit ang siyang kinalagdahan. Ang tanong niya, sino sa inyo ang sadyang magmamalasakit sa bagong pangalang Iskopos natin? Ano nga bang ibig sabihin? Ang kayong magmalasakit sa bagong pangalan.
Una, inaalam ninyo ang karunungan. Anong kalugan ng karunungan? Upang mailigtas ninyo sa po ang inyong kaluluwa. Ano nga ba ang kalugan? Upang huwag niyong madugusa ang bagong pamilya. Pinipilit niyo. Hinahangad ninyo sa inyong sarili. Mabago ang dati ninyong pagkatao. Hinahangad ninyo ang karunungan na nasa inyo. Hindi lamang ang karunungan ng sanlibutan. Mas hinangad ninyo ang kayo maging sa banal na kasulatan. At inyong sinasaliksik. Ano ang kaluga ng kanyang batas panglinis? Ano ang kaluga ng kanyang larawan? Ano ang kaluga ng luklukan ng awa? Ano ang kaluga ng pagsubo ninyo ng hospi? Ano ang kaluga ng inyong pagsamba? Napakalaga ba ng pagsamba? Napakalaga ba ng inyong pagsubo ng hospi? Napakalaga ba na kayo narit yung araw na linggo? Ako ang sa inyo nagsasay. Napakalaga ng araw ng linggo, ng pagsubo ng hospi. At inyong alamin ang hiwaga ng Banghelyo ni Kristo Jesus. Sa inyo'y sinasaysay ng Espiritu Santo ng ating Amang Isus. Mapala kung kayo'y makabibila at mabila sa 144,000. Ang mga hindi ang siyang napakapala sa huling panahon. Kayong mga hindi ang bagong Jerusalem. Sino sa inyo ang siyang gagampang Kristo? At sino sa inyo na ang kamay ay nakabit bilang banal at anak ng Diyos? Pinapakita ko sa inyo ang dalawang palat ko na narito na ang kalugan nito ang inyong pagtangga kasi na inyong pinakikita sa lahat ng kayo anak ng Diyos at banal. Sa kamay pa lamang na habang kayo umauwi, ilan lamang sa inyo ang sadyang nakabit bilang anak ng Diyos. Huwag po sana kayong masaktahan sa akin. Binibigyan ko po lamang kayo ng karunungan at babala. Nasaan? Makita niyo ako ng mukha pa. At sana kayong magtagumpay tulad ng siyang natiis. Nagmalasakit sa bagong pangalang Scorpus. Sa huling panahon ay sadyang magkakaroon ng buhay na walang kung paano kami nagmalasakit sa pangalang Jesus sa inyong panahon. May pagmalasakit ninyo.
Ang pangalan nito sa inyong tinanggap. Ipakita niya kayong nananatiling mainit. Manatili kayong mainit. Tulad namin siyang nauna sa inyo. Ako sa Maria. Ang ina ni Jesus dito sa lupa. At ngayon, ito ang huling panahon siyang winiwika ng ating Ama ni Skop. Gampanan ninyo ang pagiging Kristo. Gampanan ng bawat isa sa inyo ang halimbawa ni Kristo at ang karunungan ni Kristo. Hangarin ng bawat isa sa inyo ang maging marunong, ang maging anak, masulurin na niyo ang ibig ng Diyos sa panahon ito. Kaya nga, ang laging niyang winiwika sa inyo na, matirang matibak, matira ang siyang nananatiling nanunungkula. Matira ang tunay na tumanggap ng katungkulan hanggang siya'y mamatay sa katawang lamang ito. Doon lamang matatapos ang kanyang katungkulan upang inyong nakamtan ang buhay na walang hanggan. Huwag kayong pumili. Mapagod na kayo. Huwag kayong hihingi. Huwag kayong susok. At huwag na huwag nyo susumbatan. Ang laki niyong susumbatan. Ang hindi nyo makaya. Ang mga pagsubok na siyang dumarating sa inyong lupa. Ang lagi nyo mumikain. Napapagod ako. Nauuwa ko. Nagugutom ako. Ngunit pinipilit ko sa mata ng aking Diyos na si Amang Isko. Hindi ako susok sapagkat nalalaman kong tutunuhin niya akong magtagot. Sa taong pabago-bago ang isip, sa taong merong pag-aalilanga sa kanyang kakayahan. Malayo sa inyo ang tagumpay. Lalayan kayo ng tagumpay kung duwag ang iyong pagkatao. Tandaan ng bawat isa sa inyo. Ako si Marie. Nang ako'y nagdalang ka. Munting inyong kalungan sa sasahin ko. Ang naging karanasan ko. Nang malaman ng tao, nagdadalang tawa. Pag-aalok, pagkakapag, panglalait, at inisip nila masamang babae at kanilang isip batuloy na. Ngunit napakapal. Pinulungan ako ng Diyos. At ibinigay sa akin ang isang mabuting lalaki. Ang lalaking ito
ang nagpalakas sa aking loob. Ang lalaking ito ang nagbangon ng aking loob. Ang lalaking ito ang siyang kaunang tumulong sa akin sa hirap at sakit. Siya'y nakasama hanggang mailuwal ko ang sangat. Siya'y nanatili sa akin upang sundin ang kalooban ng nasa langit. Upang sundin ang lahat ng siyang nakatakda sa aming Lord. Kayo man ay sadyang nakatakda sa bagong pangalan kung sino sa inyo ang siyang magtatabunod ng isang bagong pangalan si Kapos. Makikita sa inyong pamunuan kung sino nga ba ang sadyang itinakda sa gawain. Una, kahit siya ay nahihirapan, kahit siya ay walang-wala, hindi makita sa kanyang mukha ang pagod at hirap sa pagkakalingkod ng Diyos. Nagbibigay ng lakas at buhay sa sinumang kanyang korona, kanyang puto, yan ang iglesia na ingatan ng mga tagapaglingkod. Siyang tagapaglingkod. Kaya nga mga kapatid, nagsusumama ako sa inyo. Huwag kayong tumalikod. Huwag kayong magpapakita ng pagawa. Lalong na huwag nang bibigyang kahihiyan ang bagong pangalan dahil lamang sa maling asa, maling pananalita, maling gawa, maling mga gawain, at yan hindi tinuro ng batas talinis at ng pituman. Maraming salamat mga kapatid. At maraming salamat kay mga Skopos. Bigyan niya ako ng daan upang kayo'y aking makasama sa mga sandali. Maraming salamat. Paalam mga kapatid. Paalam.